kapatid na Daniel, kapatid na Eli, salamat po sa Diyos. Ang magtatanong po dito sa Sorsogon ay si kapatid na Proseso Digno, isa pong member ng INC. Siya po ang unang magtatanong po. Magandang gabi, Eli. Itatanong ko lang po yung sa translation ng Gawa 20:28, ang Iglesia ni Cristo. Pag nagbabasa po ko ng Biblia, karamihan Iglesia ng Diyos. Alam mo kapatid, kaya nga ang ginagamit ninyo yung lamsa. Yung lamsa na hindi naman kasintibay ng mga Greek at Hebrew Bible. Alam naman natin ang maraming mga Biblia na mga original manuscripts were written in Greek and also written in Hebrew. Ang pinakamatatandang Biblia sa mundo ngayon were written mostly in Greek. Kagaya nung mga oldest manuscripts of the Bible, which is the Oxyrhynchus Papyrus, the Codex Sinaiticus, the Codex Vaticanus. Yan ay mga pangunahing mga Bibliang written in Greek. Ang mga Bibliang written in Greek, ang nakalagay, Church of God, which He hath purchased with His own blood. Ang sabi sa Tagalog, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan, na sa kanila ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Ang filosofya dyan, wala naman kang dugo ang Diyos Kaya dapat dyan, iglesia ni Kristo dahil siya ang meron sariling dugo. No? Pamimilosofya yon. Kasi ang nakasulat, iglesia ng Diyos na binili niya. Ang tinutukoy nung niya, hindi ang Diyos. Ang tinutukoy yung bumili na si Kristo. Binili niya ng kanyang sariling dugo. Bakit binili niya ng kanyang sariling dugo ang iglesia ng Diyos? Kasi mahal ni Kristo ang iglesia. 5:23 ng Efeso, kapatid na Daniel. Sapagkat ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa, gaya naman ni Kristo na pangulo ng iglesia, na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa, gaya naman ni Kristo na umibig sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa kanya. Kung paano yung lalaki sa babae, inuutusan ng Diyos na umibig sa kanyang asawa, siya ang pangulo ng kanyang asawa, gano'n naman si Kristo, pangulo ng iglesia, na iniibig naman niya ang iglesia bilang kanyang asawa. Yung iglesia at si Kristo, kumakatawan sa mag-asawang espiritual na pinagsama ng Diyos. No? Basahin natin ang 5:30 ng Efeso. Sapagkat tayo ay mga sangkap ng kanyang katawan, dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, at makikisama sa kanyang asawa, at ang dalawa ay magiging isang laman. Ang hiwagang ito ay dakila, datapwat sinasalita ko ang tungkol kay Kristo at tungkol sa iglesia. Ayan, si Kristo at ang iglesia, parang lalaki at babaeng pinagsama ng Diyos. Ang tunay na kahulugan ng salitang, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at makikisama sa kanyang asawa, ang dalawa ay magiging isang laman. Ang hiwagang ito'y dakila. Ang sinasalita ko'y ang tungkol kay Kristo at sa iglesia. Kaya ang magkaisang laman, si Kristo at ang iglesia, parang lalaki at babaeng pinagsama ng Diyos. Ayon sa hiwagang itinuturo ni Apostol Pablo. Ngayon, lalabas dito sa sinasabing itong hiwaga ni Apostol Pablo, hindi si Kristo ang may-ari ng iglesia. Bakit? Ang may-ari, yung nagtali kay Kristo at saka sa iglesia. Ang iglesia talaga sa Biblia, iglesia ng Diyos. Sino ang ulo? Si Kristo. Alin ang katawan? Ang iglesia. Kaya iglesia ni Kristo. Maling konklusyon. Bakit? Ang may-ari ba ng katawan yung ulo? Basahin natin sa Efeso 2:16. At upang papagkasunduin silang dalawa sa isang katawan sa Diyos. Pinagkasundo silang dalawa sa isang katawan sa Diyos.
Ang Diyos ang may-ari nung katawan eh. Siya nga ang pumorma nun eh. Mula yung ulo, pati yung body, ang nagporma nun ang Diyos. Unang Korinto 12:28. At ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia. Una-unay mga apostol, ikalaway mga propeta, ikatlo'y mga guro, saka mga himala, saka mga kaloob na pagpapagaling, mga pagtulong, mga pamamahala at iba't ibang mga wika. Yun, maliwanag. Ang bumuo ng katawan, kaya ang tawag ni Pablo, katawan sa Diyos, kasi ang bumuo ng katawan, ang Diyos. Pwede mo masabihin, katawan sa tao. Nakasalat sa Biblia, katawan sa Diyos eh. Ang may-ari ng katawan ang Diyos. Siya nga ang bumuo ng structure eh. Nilagyan niya ng ulo yung katawan at yun ang tinatawag ngayon na iglesia. Ang iglesia ay ang katawang may ulo. Hindi katawan lang, kundi ang tunay na iglesia sa Biblia, ang katawang may ulo. Ang ulo si Kristo, ang may-ari ay ang Diyos. Ang kabuuan ng katawan mula sa ulo hanggang sa paa ay ang Diyos ang may-ari. Kaya iglesia ng Diyos. Yun ang lohika ng Biblia, yun ang konteksto ng buong Biblia, kapatid, na ang may-ari ng lahat ng bagay ay ang Diyos. Basahin natin ang Hebreo 3:4. Sapagkat ang bawat bahay ay may nagtayo, datapwat ang nagtayo ng lahat ng mga bagay ay ang Diyos. Ang nagtayo ng lahat ng bagay, lalo na ang iglesia, ay ang Diyos. Nung sabihin ni Kristo, itatayo ko ang aking iglesia, kaninong salita yung itatayo ko aking iglesia? Basahin natin ang 12:49 ng Juan. Sapagkat ako'y hindi nagsasalita na mula sa aking sarili, kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo, ay siyang nagbigay sa akin ng utos, kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong salitain. Ang ginagawa at sinasabi ni Kristo may kinalaman sa utos, ang Ama ang nagbigay nun. Salita ng Ama yon. Mula pa sa panahon ni Moises, yun na ang hula kay Kristo. Deuteronomio 18:18. Aking palilitawin sa kanila ang isang propeta sa gitna ng kanilang mga kapatid na gaya mo, at aking ilalagay ang aking mga salita sa bibig niya, at kanyang sasalitain sa kanila ang lahat ng aking iuutos sa kanya. Kita mo, lalagay ko, salita ko sa propeta na yon. Ang tinutukoy dyan si Kristo eh. Palilitawin ko isang propetang gaya mo, Moises, sa gitna ng iyong mga kapatid. Ilalagay ko aking salita sa bibig niya. Sino ang kinatuparan niyan? Gawa 3:22 at 20. Tunay na sinabi ni Moises, ang Panginoong Diyos ay magtitindig sa inyo ng isang propetang gaya ko mula sa gitna ng inyong mga kapatid. Siya ang inyong pakinggan sa lahat ng mga bagay na sa inyo'y sasalitain niya. At upang kaniyang suguin ang Kristo na itinalaga sa inyo, na si Jesus. Ang propetang yon na tinutukoy ni Moises ay si Kristo Jesus. Lalagyan ng Diyos ng kanyang mga salita sa bibig niya. Kaya kung mapapansin mo, kapatid na proseso, no? Nung sabihin ni Kristo, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia, yung salita na yon, salita ng Ama yon. First person, sinasabi ko sa iyo. Yung first person na nagsasalita, sinasabi ko sa iyo. Pedro, second person si Pedro, na ikaw ay Pedro, sa ibabaw ng batong ito, third person na yon, itatayo ko ang aking iglesia. Salita ng Ama yon. Bakit? Sa ibabaw ng batong ito. Kasi kung si Kristo nagsasalita nun, dapat sabi niya, isasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ako, itatayo ko aking iglesia. Sana ganun, ano? Hindi. Ang nagsasalita bilang first person, ang Ama. Sinasabi ko sa iyo na ikaw ay Pedro, sa ibabaw ng batong ito, third person, second person si Pedro, itatayo ko ang aking iglesia. Ang tawag ng mga apostol, iglesia ng Diyos eh. Yung sinasabi sa Roma 16, hindi naman opisyal na pangalan yun eh. Hindi opisyal na pangalan yun. Plural nga yun eh. Wala naman sa English na Church of Christ eh.
Nakalagay, Churches of Christ, mga iglesia ni Kristo. This says, basahin natin ng Roma, kapatid na Daniel. Mangagbatian kayo ng banal na halik. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. Ayon, lahat ng mga iglesia ni Kristo. Hindi naman pangalan na opisyal yun dahil plural Lahat ng mga iglesia ni Kristo. Asan ba yung mga iglesia ni Kristo na bumabati sa Roma? Basahin natin sa Galacia 1:22. At hindi pa ako nakikilala sa mukha ng mga iglesia ng Judea na pawang kay Kristo. Doon, ang mga iglesia sa Judea, yun ang pawang kay Kristo. Iglesia sa Judea. Alin ba yung iglesia na nasa Judea? Ano? Na pawang kay Kristo. At ano ang pangalan nun? Basahin natin ang 8:1 ng Gawa. At si Saulo ay sumang-ayon sa kanyang pagkamatay, at ng araw na yaoy nangyari ang isang malaking pag-uusig laban sa iglesia na nasa Jerusalem. At silang lahat ay nagsipangalat sa lahat ng mga dako ng Judea at Samaria, maliban na sa mga apostol. Ang pag-uusig na nangyari sa Jerusalem, nangalat ngayon yung mga alagad, napunta sa Judea, napunta sa Samaria. Ayon, maliban na lang sa mga apostol. Ano ba yung iglesyang nangalat? Napunta sa iba-ibang lugar. Ang iglesia ng Diyos, hindi iglesia ni Kristo. Bakit? Iglesia ng Diyos sa Corinto. Iglesia ng Diyos sa Thessalonica. Iglesia ng Diyos sa Judea. Pero yan, pawang kay Kristo. Ibig sabihin, nasa ilalim ng administrasyon ni Kristo. Kasi si Kristo ang ulo ng iglesia. Pero para sabihin mo, ang may-ari ng iglesia, si Kristo mismo, hindi. Ang may-ari ng iglesia, yung Diyos na nagporma ng iglesia. At siya rin ang nagtayo. Nung sabihin ni Kristo, tatayo ko aking iglesia, salita ng Ama yun, lumalabas lang sa bibig ni Kristo. Kaya nang isulat ng ebanghilistang si San Lucas, yung salita ni Pablo, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan, na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo ng mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Diyos. Bakit iglesia ng Diyos? Ang Diyos talaga may-ari nun na binili ni Kristo ng kanyang sariling dugo. Yung salitang binili niya, hindi na tumutukoy sa Diyos yun. Ang tumutukoy na ron, yung kay Kristo, binili niya ng kanyang sariling dugo. Si Kristo naman talaga ang bumili ng dugo sa iglesia. Basahin natin ang Apokalipsis sa 5:9. At sila'y nangag-aawitan ng isang bagong awit na nagsasabi, ikaw ang karapat-dapat na kumuha ng aklat at magbukas ng mga tatak nito, sapagkat ikaw ay pinatay at binili mo sa Diyos ng iyong dugo ang mga tao sa bawat angkan at wika at bayan at bansa. Tamo binili mo sa Diyos. Kanino mo binili? Sa Diyos. Kaya sa Diyos talaga yun Kaya nga iglesia ng Diyos, binili ni Kristo ng kanyang sariling dugo Kaya nga ka naging iglesia ni Kristo kasi binili na ni Kristo. Ay mali ka ako, logic mo. Halimbawa, bumili ka ng talaba, nung bilin mo ba ang tawag na Pedro? Ang tawag doon, talaba ni Pedro. Di ba? Di naman nababago ang pangalan ng binili mo Nalalagay lang yung pangalan mo. Halimbawa, bumili ka ng aparador. Ano ang tawag na yun? Pedro na yung aparador? Hindi. Aparador ni Pedro. Kasi ikaw nga bumili O, di ba? Kaya sa Biblia, binili mo sa Diyos. Di iglesia ng Diyos. Binili niya ng kanyang sariling dugo. Napailalim ngayon sa pamamahala ni Kristo. Kaya ang iglesia ng Diyos, tinatawag sa Biblia, iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. No? Hindi iglesia ni Kristo. Basahin natin ang 2:14 ng unang Thessalonica. Sapagkat kayo mga kapatid ay nagsitulad sa mga iglesia ng Diyos na nasa Judea kay Kristo Jesus. So, iglesia ng Diyos pa rin, hindi iglesia ni Kristo. Iglesia ng Diyos na nasa Judea kay Kristo Jesus. Kasi yung mga iglesia ng Judea, pawang kay Kristo yon. Yung iglesia ng Judea na pawang kay Kristo ang bumabati sa mga taga-Roma ng banal na halik. Ano pangalan nun? Iglesia ng Diyos na pawang kay Kristo. Iglesia ng Diyos nasa Judea kay Kristo Jesus. Hindi nawawala yung pangalang iglesia ng Diyos. Sana intindihan mo kapatid na proseso, Hinalulungkot ko lang na wala tayong maraming masyadong oras para
liwanagin ko sa iyo ang maraming bagay tungkol dito. At inaanyayahan din po kita sa ating mass indoctrination. Makinig po kayo ng doktrina, pagkumparahin nyo lang. Sana loobin ng Diyos, kapatid, na proseso, maintindihan mo ang ibig kong sabihin. At sana samahan ka po ng Panginoon. Magandang gabi sa iyo, kapatid. Mula po dito sa Pasig City, ang magtatanong po ay si Mr. Sixto Ducay. Isa po siyang INC. Narito po siya. Ito po ang katanungan ko. Anong talata po sa Biblia ang nagsasaad ng mga hula para sa inyo bilang sugo na nangangaral ng mga salita ng Diyos? Alam mo, kapatid, hindi naman dapat na ang isang tao, bagay hindi kita masisisi, nasanay ka kasi sa ganun dahil iglesia ka ni Kristo. Si Manalo kasi, marami siyang claim na siya'y sugo, gumagamit siya ng talata, kagaya nung 16, siya raw yung isang pastor na nakasulat sa 16 ng Juan na magkakaroon sila magiging isa silang kawan, magkakaroon ng isang pastor. Sabi ng iglesia ni Manalo, siya raw yon, yung isang pastor na yon. Mga talata, kinukuha niya para sa kanyang sarili. Gusto kong patunayan itong puntong nasabi ko. Ayoko naman kasi na magsalita ng walang ebidensya. Doon sa Pasugo, August 1976, ang sabi nila ganito. Sabi po dito, ang August 1976 na Pasugo, nasa page 3. He made this clear to us when he said in John 10:16, "There is one pastor or messenger. Let us requote our Lord's statement. And I have other sheep also, which are not of this fold. Them too I must bring, and they will hear my voice, and all the sheep will become one flock and one shepherd." There is therefore a messenger used by our Lord in the establishment of his other sheep into one church of Christ, one flock. Is it Christ himself whom we hear if we hear the preaching of his messenger? It is tantamount to hearing Christ himself, as our Lord tells us in Luke 10:16. He who hears you hears me, and he who rejects you rejects me, and he who rejects me rejects him who sent me. Therefore, this scriptural truth is revealed to us. As long as there is a messenger commissioned by God, Christ could continue establishing his church. It is precisely through the instrumentality of that one pastor realized in the person of Brother Felix Manalo that Christ established his other sheep into one flock. That is the church. Underlined portion. Precisely through the instrumentality of one pastor realized in the person of Brother Felix Manalo. Therefore, ang claim ng iglesia ni Manalo, yun daw isang pastor na magiging pastor nung kawan. Ang isang pastor daw na yon, si Manalo yon. Yan. Kaya sanay ang kapatid natin na naghahanap siya ngayon ng talata. Ano ba talata para sa akin? No? Kasi si Manalo maraming talata. Siya raw yung anghel doon sa sikatan ng araw sa Apokalipsis 7. Siya raw yung uod na Jacob na nandun sa Isaias 43. Siya rin yung Elias na nandun sa hula ni Malakias na susuguin bago dumating ang kakilakilabot na kaarawan ng Panginoon. Siya rin yung huling sugo. Basahin natin yung pagkahuling sugo niya. Kapatid na Daniel sa Pasugo, 1956, page 7. Ito naman po ang sinasabi dito.
Sa dalawang sunod na lathala tungkol sa paksang ito ay maliwanag na ating natiyak sa pamamagitan ng mga hula sa banal na kasulatan na si kapatid na Felix Manalo ay huling sugo ng Diyos sa wakas ng lupa. Kaya huling sugo, gaya ng ating napag-aralan, ay sapagkat pagkatapos ng gawaing kanyang isinasagawa sa makatwid bagay ng pangangaral ng mga dalisay na salita ng Diyos, ay wala ng iba pang sugong darating, kundi ang kakilakilabot na paghuhukom o ang katapusan ng pag-iral ng sanglibutang ito. Ayan, yan ang sabi niya. Kaya raw si Manalo huling sugo kasi pagkatapos daw niyang mangaral, wala nang ibang sugo na darating pa. Kaya huling sugo si Manalo. At ang kasunod na raw noon, pag natapos na siyang mangaral, ang kakilakilabot na paghuhukom na o katapusan na ng sanlibutan. Natitiyak ko ito, maling aral ito eh. Bakit mali? Nung mamatay si Manalo, di pa naman natapos ang sanlibutan eh. At humalili pa nga si Eranio, tapos humalili pa ngayon si Eduardo. Ewan ko lang kung sino pa susunod. No? Lalabas, hindi huling sugo si Manalo. Kasi kung huling sugo siya, lalabas, hindi na sugo si Eduardo. At hindi na rin sugo si Eranio, na tatay ni Eduardo. Ito ang kinamihasnan sa Biblia ng mga iglesia ni Cristo ni Manalo. Na kukuha silang talata sa Biblia, ipapasok, iaano niya sa kanyang sarili. Siya yung uod ni Jacob. Samantalang yung uod na Jacob, hindi naman siya yon kasi yung uod na Jacob, hindi si Manalo kasi yung uod sa Biblia, nandoon sa 22 ng ng awit. Basahin natin ang 6, 16 at 18, kapatid na Daniel. Ngunit ako'y uod at hindi tao, duwahagi sa mga tao at hinamak ng bayan. Sapagkat niligid ako ng mga aso, kinulong ako ng pulutong ng mga manggagawa ng masama. Binutasan nila ang aking mga kamay at ang aking mga paa. Hinapak nila ang aking mga kasuutan sa gitna nila at kanilang pinagsapalaran ang aking kasuutan. Yan ang uod sa Biblia eh. Ako'y kauod, hindi tao. Binutasan nila ang kamay ko't paa. Wala naman ako nakitang si Manalo binutasan ng paa at kamay. At hinapak ang wika nila ang aking kasuotan. Pinagsapalaran nila sa gitna nila. Oh? Yan ang sabi. Ang ibig sabihin, ang uod na ito ang Panginoong Hesukristo. Hindi ito si Mr. Manalo. Kasi wala namang butas si Manalo sa paa at kamay. At hindi rin naman siya hinapak ang kasuotan niya. Kasi malayong mangyaring hahapakin ang kasuotan niya. Maraming bodyguard eh. No? Itong uod na Jacob, nahapak ang kasuotan. Doon nasanay ang mga kapatid na iglesia ni Cristo. Kaya kung magtanong sila ngayon, ano ba ang talata sa Biblia para sa'yo? Ako, ang sasabihin kong talata, nasa Biblia, ula ng Biblia, nasa Apokalipsis 1:3. Basahin natin, kapatid na Daniel. Mapalad ang bumabasa at ang nakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon sapagkat ang panahoy malapit na. Ang aking paniniwala, pagka bumabasa ka, tapos nakikinig ka, tapos tumutupad ka, mapalad ka. Ang ibig sabihin ng mapalad, kinakasihan ka ng Diyos. Hindi ko kailangan na magkukuha ng talata na hindi naman akin. Kagaya ng ginagawa ni Manalo, no? Lahat ng talata sa Biblia, pati ba naman yung pagiging binhi ni Abraham, siya raw yun. Siya raw. Ang binhi ni Abraham, si Felix Manalo.
pinuna ko yan. Nung punahin ko, binagol nila. Basahin muna natin ang sabi nila sa pasugo nung 1976, page 14. Sabi po dito, the prophecy states that he whom God had chosen or taken from the ends of the earth, the fulfillment of which is undoubtedly Brother Felix Manalo, is the seed of Abraham. Ayan, si Manalo raw ang seed of Abraham. Sabi ng aral ng iglesia ni Manalo sa pasugo nila, undoubtedly, the seed of Abraham is Felix Manalo. Eh nung aking punahin yan, binago nila yan. Kasi alam nila mali eh. Ito ngayon ang sabi sa pasugo nung 1999 sa page 4. Sabi po naman dito, there is only one whom God acknowledges as the seed of Abraham, the Lord Jesus Christ. There is only one whom God acknowledges as the seed of Abraham. So, God do not acknowledge Felix Manalo as the seed of Abraham, the seed of Abraham. Using a definite article, the seed of Abraham is the Lord Jesus Christ. So, ang aral ng Iglesia ni Cristo, topsy-turvy, rocky, no? Topsy-turvy, hindi matatag kasi una, si Manalo raw ang seed of Abraham. Nung mapuna, pinalitan. Hindi raw si Manalo, kundi ang Panginoon Kristo. Marami silang ganyang aral eh. Kaya yung kakukuha ni Manalo ng mga talata para sa kanya, delikado yun eh. Pati hindi kanya, nakukuha niya eh. Wala nga sa kinuha niya na tatama sa kanya eh. Yung anghel, hindi siya anghel dahil tao siya. Ang nasa Apokalipsis 7, hindi tao yon, anghel yon. Umaakyat nga sa sikatan ng araw eh. Eh si Manalo, makakaakyat ba yun? Eh yung anghel nakakaakyat dahil may pakpak yun lumilipad. No? Eh ito, paano ito yung anghel eh? Wala nga akong nakitang umakyat si Manalo eh. Nakita ni Juan, umaakyat siya sa may sikatan ng araw, yung anghel. At di ka taka-taka dahil ang mga anghel may pakpak. Eh si Manalo naman wala. Pwede rin siyang makaakyat. Gagamit siya siguro ng eroplano o kaya ng hagdan. No? Kaya hindi lapat sa kanya yon. Hindi rin lapat sa kanya yung uod na Jacob kasi wala namang butas ang paa at kamay niya. Hindi rin naman lalapat sa kanya yung huling sugo. Kasi hindi naman nagkatotoo na pagkamatay niya tapos na ang sanlibutan. Hindi pa tapos. 1963 pa namatay si Manalo, 2018 na ngayon eh. Biro mo ilang pung taon na yun eh, hindi pa naman nagwawakas ang sanlibutan. Kaya mali yung aral nila na yun. Hindi ako naninira, binabasa lang natin yung pasugo nila. Yun talaga nakalagay doon. Na pagkatapos daw mangaral ni Manalo, kakilakilabot ng pagwawakas ng sanlibutan. Ang pag-iral ng sanlibutan tapos na. Eh hindi naman totoo. Kaya yung mga talatang inia-apply ni Manalo sa kanyang sarili ay hindi nila kayang patunayang siya ngayon. Kagaya halimbawa nung isa pa na si Manalo raw ang Elias na sinasabi ng hula ni Propeta Malakias. Basahin natin ito. Ito naman po. Sa kanilang pasugo ng 1996 June, page 12, the prophesied third Elijah pertains to Brother Felix Y. Manalo, God's messenger in these last days, of whom Malachi 4:5-6 states, this third Elijah will be sent before the great and dreadful day of the Lord, Judgment Day. Brother Felix Y. Manalo was commissioned to fulfill the work of restoration. He has the spirit and power of Elijah. The third Elijah raw si Manalo will be sent before the great and dreadful day of the Lord. Eh hanggang ngayon na hindi pa naman dumadating yung dreadful day of the Lord. Eh patay na si Manalo, lalabas, masyadong naadilintado siya, nakamatayan niya, hindi na siya pwedeng isugo uli dahil patay na siya. Eh sabi dun sa talata,
before the dreadful day of the Lord. Isusugo yung third Elijah. Paano ka ngayon ng third Elijah? Patay ka na. Hindi pa dumadating yung dreadful day of the Lord. Kaya palpak na naman yung kinuha nilang hula kay Propeta Malakias. Lahat ng talatang kinukuha nila sa Biblia para yung talata na yun ikakapit kay Manalo, palpak yun, kaya kong patunayan yun. Sa mga ginoong diskusyon, papatunayan ko lahat ng talata na yun, walang lalapat kay Manalo kahit isa. Yung sasabihin, siya raw ang isang pastor na sinasabi sa Juan 16, imposible kay Manalo mangyari yun. Kasi isang pastor yun ang lahat ng tupa ni Kristo. Meron ba naman iba pang pastor na isa lang na pastor na lahat ng tupa ni Kristo kayang akayin? Yung nasa kulungan na at saka yung dadalhin sa kulungan. Yung nasa kulungan na noong una na yun, mga Hudyo yun. Tapos yung mga huling darating, sasama, magiging isang kawan. Magkakaroon isang pastor. Si Manalo ba yun? Paano ka magiging pastor ng isang kawan na magkasama yung nauna at saka yung sumunod na mga tupa? Patay ka na nga ngayon. Paano ka nakapagpastor nun? No? Hindi siya yon, si Kristo yung isang pastor na tinutukoy. Kaya para doon sa kapatid na Sixto Dukay, siguro dapat dukayin mo ng dukayin yung aral ng Biblia para maintindihan mo. Ako ang hinahanap niya, talata raw ng Biblia para sa akin. Ang nakasulat sa Biblia, mapalad ang bumabasa. Ako yun ang ginagawa ko, bumabasa. Ngayon, ako lang naman yata yung basa ng basa eh. Lahat ng tanong binabasa ko sa Biblia, ang sagot. Yun ang aking ginagamit na talata para patunayang ako'y nangangaral, hindi sa sarili ko, nagbabasa ako, bumabasa ako. Yun. Salamat sa pagdalo, kapatid na Sixto. Po kasi sa amin, tao si Kristo. Paano po yun? Kasumpa-sumpa na po ba yun? Ganon? Paano po yun? Kapatid, ang tao hindi makakapagligtas eh. 140 sa stress ng awit. Pagdating sa kaligtasan, hindi ka pwedeng magtiwala sa tao. Pagdating sa kaligtasan, hindi ka kayang iligtas ng tao. Basahin natin, kapatid na Daniel. Huwag ninyong ilagak ang inyong tiwala sa mga pangulo, ni sa anak man ng tao na walang pagsaklolo. Yung salitang pagsaklolo, pagliligtas yun eh. Huwag kang magtitiwala sa tao, kahit sa mga pangulo pa, o sa mga anak ng tao na walang pagsaklolo. Tama yung sinabi mong talata, 17:5 ni Jeremias, sumpain ang tao na tumitiwala sa tao. Ang kaso, hindi pinapaliwanag sa iyo yan ng Iglesia ni Kristo. Lalagay ko sa screen, babasahin ko, kapatid na Andrew, at basahin mo kasama ko. At meron kang makikitang hindi ipinakita sa iyo ni Manalo. Ito uulitin ko, ako magbabasa. Ganito ang sabi ng Panginoon. Ang Panginoon ang may sabi, hindi ang kahit na sino, no? Sumpain ang tao na tumitiwala sa tao at ginagawang laman ang kanyang bisig. Ang puso ay humihiwalay sa Panginoon. Alam mo, hindi binabasa nila yung salitang ginagawang laman ang kanyang bisig. Masama palang gawin mong laman ang bisig ng Panginoon at pagtiwalaan mo yung bisig na laman. Ang puso mo mahihiwalay sa Diyos. Alam mo, ang punto ko, kapatid na Andrew, sa Biblia, mayroong bisig ang Diyos. The arm of God. May bisig ang Diyos. Basahin natin ang Isaiah 61
53:1 o 53:1, versikulo 1 hanggang patuloy. Kapatid na Daniel, kung pwede hanggang 5. Sinong naniwala sa aming balita at kanino nahayag ang bisig ng Panginoon? Nakita mo may bisig ang Diyos na sabi ng salita, kanino nahayag ang bisig ng Diyos? Tuloy natin. Sapagkat siya'y tumubo sa harap niya na gaya ng sariwang pananim at gaya ng ugat sa tuyong lupa. Walang anyo o kagandahan man, at pagka ating minamasdan siya, ay walang kagandahan na mananais tayo sa kanya. Siya'y hinamak at itinakwil ng mga tao, isang taong sa kapanglawan at bihasa sa karamdaman, at gaya ng isa na pinagkublihan ng kanilang mukha ng mga tao, na siya'y hinamak at hindi natin hinalagahan siya. Tunay na kanyang dinala ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kapanglawan. Gayon may ating pinalagay siya na hinampas, sinaktan ng Diyos at dinalamhati. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang. Siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya, at sa pamamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Yan, si Kristo yan Nabugbog, nasaktan, pinatay para sa ating kasalanan. Sa magitan ng kanyang latay, nagsigaling tayo. Sabi sa hula. Sino yan? Kung babalikan ko yung 53:1, pansinin mo kapatid na Andrew, no? Sinong naniwala sa aming balita? Kanino nahayag ang bisig ng Panginoon? Siya, yung bisig. Tumubo sa harap niya na gaya ng sariwang pananim. Gaya ng ugat sa tuyong lupa, walang anyo o kagandahan man. At pagka ating minamasdan siya, walang kagandahang mananais tayo sa kanya. Sa 3, siya'y hinamak at itinakwil ng mga tao. Isang tao sa kapanglawan, bihasa sa karamdaman, gaya ng isa na pinagkublihan ng kanilang mukha ng mga tao, siya'y hinamak. Hindi natin hinahalagahan siya. Kanyang dinala ang ating si Kristo yan ang bisig ng Diyos. Si Kristo ang personification ng bisig ng Diyos na isang taong nakakilala ng karamdaman kasi nagkatawan tao siya. Pero siya bisig ng Diyos. Hindi siya tunay na tao na kagaya ng turo ni Manalo. Na tao lang si Kristo. Tinatawag siya sa sentido bibliko na bisig ng Diyos. Yang bisig ng Diyos na yan, nag-i-exist yan nung gawin niya ang sanlibutan. Nang ilabas niya ang Israelita sa pagkakaalipin sa Ehipto, ginamit niya yung bisig na yan. Basahin natin ang 5:15 ng Deuteronomio. At iyong aalalahanin na ikaw ay naging alipin sa lupain ng Ehipto, at ikaw ay inilabas ng Panginoon mong Diyos doon sa pamamagitan ng isang makapangyarihang kamay at unat na bisig. Kaya sila nailabas sa Ehipto sa pamamagitan ng isang makapangyarihang kamay at unat na bisig. Yung bisig na yun mismo, ang makapangyarihang gumawa para sila'y palayain ni Paraon. Si Kristo yun na bisig ng Diyos. Babalikan ko ngayon sa iyo ang 17:5 ni Jeremias, kapatid na Andrew. Sumpain ang tao, ganito ang sabi ng Panginoon, sumpain ang tao na tumitiwala sa tao at ginagawang laman, ginagawang tao ang kanyang bisig. Yun na nga ang iglesia mo.
Yan ang iglesia mo. Ginagawang laman ang bisig ng Diyos. Ginagawa niyong tao si Kristo. Kaya ang puso ang wika, nahihiwalay, humihiwalay sa Panginoon. Nalalagay ngayon ang pagtitiwala nyo sa tao kasi ginawa nyo si Kristong tao, asan ang tiwala nyo? Ang kaligtasan nyo na kay Kristong tao. Ang iglesia nyo, pinangalanan nyo, iglesia ni Kristong tao. No? Nawala na kayo. Nahiwalay na kayo sa tunay na diwa ng Biblia. Kasi yung bisig ng Diyos, hindi literal na tao yon. Nagkatawang tao yon. Para ang Diyos makagawa sa pamamagitan niya. Ipinapakilalang siya yung paggawa ng Diyos dito sa lupa. Isinugo ng Diyos ang kanyang bisig sa lupa. Spiritual yon na bisig, si Kristo yon. Para gumawa ng gawain ng Diyos dito sa lupa. Yun ang sinasabi niya sa Juan, Kapitulo 4, versikulo 34, ang sabi niya sa mga apostol, eto. Sinabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko ay ang aking gawin, ang kalooban ng sa akin ay nagsugo, at tapusin ang kanyang gawa. Ayan, ang pagkain ko, gawin ang kalooban ng nagsugo sa akin, yung Ama, at tapusin ang kanyang gawa. De si Kristo, isinugong manggagawa. Alin ba ang gumagawa? Di ba yung bisig? Yun din ang gumawa sa Israelita para mailabas sa pagkaalipin sa Ehipto. Sa pamamagitan ng isang makapangyarihang kamay at unat na bisig. Iyon ang simboliko ni Kristo na inilarawan sa simboliko naman ng kamay ni Moises. Tinulungan si Moises nung bisig ng Diyos. Kasi yung literal na kamay ni Moises, hindi makapangyarihang kamay yun. Yung bisig ni Moises, hindi makapangyarihan yon. Yung literal na kamay at bisig ni Moises, hindi makapangyarihan yon. Nangangalay nga yun eh. Pagka nakataas yun, nananalo Israelita. Pagkangalay na si Moises, ibababa niya sa gera, natatalo Israelita. Pakinggan mo ha. 17:9 ng Exodo. Ito, 8 natin umpisahan. Nang magkagayoy dumating si Amalek at nakipaglaban sa Israel sa Refidim. At sinabi ni Moises kay Josue, ipili mo tayo ng mga lalaki at ikaw ay lumabas. Lumaban ka kay Amalek. Bukas ay tatayo ako sa taluktok ng burol na aking tangan ang tungkod ng Diyos sa aking kamay. Gayon ginawa ni Josue, gaya ng sinabi ni Moises sa kanya, at lumaban kay Amalek, at si Moises, si Aaron at si Hur ay sumampa sa taluktok ng burol. At nangyari, pagka itinataas ni Moises ang kanyang kamay, ay nananaig ang Israel. At pagka kanyang ibinababa ang kanyang kamay, ay nananaig si Amalek. Datapwat ang mga kamay ni Moises ay nangalay, at sila'y kumuha ng isang bato at inilagay sa ibaba, at kanyang inupuan, at inalalayan ni Aaron at ni Hur ang kanyang mga kamay, ang isa'y sa isang dako at ang isa'y sa kabilang dako, at ang kanyang mga kamay ay nalagi sa itaas hanggang sa paglubog ng araw. At nilito ni Josue. Yung mismong kamay ni Moises na literal, hindi makapangyarihan, nangangalay nga eh. Pagka nababa at ngalay na, talo sila kay Amalek. Pag nakataas na, nanalo Israelita. Ibig sabihin ko lang, kapatid, kaya ko sinasite ito, hindi para hamakin si Moises. Yung bisig ni Moises, hindi yun ang makapangyarihang kamay at unat na bisig na naglabas sa Israel sa Ehipto, sa mga Israelita. Kundi yun ang simboliko ng makapangyarihang bisig ng Diyos. Yun ang gumawa ng lahat ng bagay. At yun ay ang Panginoon Kristo. Kaya tama yung si Jeremias, yung mga taong tumitiwala sa tao, ginagawa nilang ang bisig ng Diyos ay laman, ginagawang tao si Kristo. Nahihiwalay sila sa Diyos. Sana naunawaan mo yan, kapatid na Andrew, naunawaan mo?
Opo, Brother Eli, marami po akong natutunan na nag-exist na pa pala si Kristo sa nauna pa siya sa kanyang ina. Opo, maraming salamat. O, wag mong kakalimutan, si Kristo may ipinanganak ang Diyos, nanganak ang Ama. Hindi tinuturo sa inyo yan eh. Sabi ng Diyos, ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak ngayon. This day have I begotten thee. Yang turo na yan, wala sa iglesia ni Manalo yan. Na ang Diyos nanganak bago pa nilikha lahat ng bagay. Kasi sa umpisa, nasa sinapupunan siya ng Ama. Yung nasa sinapupunan niya, na tinatawag na verbo, ipinanganak niya yon. Na lumabas sa kanyang sinapupunan, pinanganak niya. At yon ang naging anak ng Diyos, Espiritu yon. Kasama ng Ama yon mula pa nung umpisa na hindi pa lumalalang ng anumang bagay. Kaya nung lalalangin ng tao, sabi nila, nag-usap. Sabi ng Diyos doon sa kanyang kausap, lalangin natin ang tao. Ang kausap doon yung anak, ayon sa ating larawan at wangis. Ang kalarawan ng Ama ay si Kristo na kanyang ipinanganak. Nasa Ebreo yan, 1, 2 hanggang 3. Hindi nga tinuturo ng iglesia ni Manalo yan na ang Ama ay nanganak eh. Ang turo, isa lang ang Diyos. Pagka merong iba pa, tao na. Maling turo yan. Nagkatawan tao yun eh, yung verbo, nagkatawan tao. Sabi nila, para iligaw kayo, ay ang verbo salita yan. Logos, salita yan. Hindi. Pangalan niyang verbo. Pangalan niya ng isang kalagayan na ang tawag sa Biblia ay ang anak. Basahin natin ang 19:13 ng Apokalipsis. At siya'y nararamtan ng damit na winisika ng dugo, at ang kanyang pangalan ay tinatawag na ang Verbo ng Diyos. Ang verbo ng Diyos, ang pangalan noong person. May person. Ang pangalan niya, verbo ng Diyos. Sino yung person na yun na ang pangalan ay verbo ng Diyos? Nang pasimula ang verbo sumasa Diyos. Ang verbo ay Diyos. Ito rin ang pasimula'y sumasa Diyos. Lahat ng bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. Alinman sa lahat ng ginawa, hindi ginawa kung wala siya. At nagkatawang tao ang verbo. Yung verbong Diyos, nagkatawang tao. Hindi tao yon. Napakalaking katarantaduhan, sabihin mong tao yan. Nagkatawang tao, tao. Meron ba naman tao, magkakatawang pantao? Yan ang hindi tinuturo sa inyo. Na yung verbo, pangalan yon. Pangalan yon ng isang kalagayan. Isang kalagayan na espiritu na nakasakay sa kabayong maputi. No? Kasama ang buong, ang tinatawag na host o ehersito o sa Tagalog ay hukbo. Hukbong makalangit na ang Panginoong Hesukristo ang nangunguna. Meron siyang host. Siya nakasakay dun sa kabayong maputi sa 19 ng Apokalipsis. At ang pangalan niya tinatawag ang verbo ng Diyos. Yung verbo, para ipaliwanag mo ng kung ano-anong paliko-liko. Yan kasalita yan. Yan salita, plano lang yan. Nasa isip lang ng Diyos yan. Plano lang yan. Hindi pa yan umiiral. Yun ang paliwanag ni Manalo. Katarantaduhan paliwanag yan. Saan mo kinuha yan? Na plano pa lang siya, salita lang siya. Sinalita pa lang, hindi pa wala pang kalagayan. Mali yan. Kinuha nila yan sa paliwanag ni Padre Juan Trinidad doon sa Bibliang Katoliko. Nasa ano yan nasa pangunahing doktrina niya yan, pahina 112. Maling aral yan. Si Christ, yung salitang verbo, hindi plano yon. Hindi plano yon. Kalagayan yon. Yan. Sana naunawaan mo kapatid na Andrew ha. Salamat sa iyo ha.
sa Arayat, Pampanga, sa Telapayong, si kapatid na Carol Santiago, isang Iglesia ni Cristo ni Manalo. Kapatid na Carol, magandang gabi po sa inyo. Tuloy po kayo. Ano po ang inyong katanungan? Magandang gabi po, Brother Daniel, Brother Eddie. Tatanong ko lang po kung halimbawa po yung mga nagkakasakit ng depression, minsan po may mga nagtitiwakal, maliligtas po ba yung mga ganun? Kasi syempre po, sakit po yun. Minsan hindi po nila nakakayanan yung problema na pupunta dun sa pagpapakamatay. Maliligtas po ba yung mga ganun tao na ginawa nila sa sarili nila? Tapos yung pangalawa po, Sige po, kapatid. hello po. Opo, sige po. At saka tatanong ko po kung ano po yung ibig sabihin ng nangyari po sa akin kasi po sinilang po ako sa Katoliko, nakakapag-asawa po ako ng Iglesia ni Cristo, pero hindi ko po naramdaman ni minsan sa buong buhay ko yung ganitong simula po nung napakinggan ko po si Brother Eli. Parang hindi na po buo yung araw ko na hindi ko naririnig yung mga aral niya. Bigla na lang pong yung parang gusto ko pong nakikinig sa kanya. Tapos hindi ko po, yung parang hinahanap ko po noon sa dalawang relihiyon na iniwan ko, sa kanya ko po na nakikita at parang may yung sinasabi niya pong nasa. Ano po kaya yung ibig sabihin yun na tinatawag po ba ako ng Diyos sa nangyayari po ganyan sa akin? Kasi po, inaamin ko po, nung nag-iglesia po ako, sumama ako sa relihiyon ng asawa ko, kumbaga, hindi po sa loob ko, hindi po ganito yung naramdaman ko noon. Yun lamang po. Salamat po. Salamat din sa iyo, kapatid na Carol, no? Tawag ng Diyos yan, kapatid. Kasi hindi naman tao nakakagawa noong magkaroon ka ng pagnanasa na yakapin ang katotohanan, ano? Gawa ng Diyos yun eh, kaya tawag ng Diyos yan. Sa 2:13 ng Epeso, pakinggan mo, kapatid. Sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo maging sa pagnanasa at sa paggawa ayon sa kaniyang mabuting kalooban. Ayun, Diyos ang gumagawa sa inyo maging sa pagnanasa at sa paggawa ng ayon sa kanyang mabuting kalooban. Ang sabi sa Kapampangan dyan, ulingin Diyos, yaing darapat kay kayo, bang magnasa at dapat dikil king kayang minamayap. Yun. Kaya gawa ng Diyos yun para magkaroon ka ng nasang makinig, nasang mag-aral, sumampalataya. Gawa ng Diyos yun, tawag ng Diyos yun. Ikalawang Tesalonica 2:14. Sa kalagayang ito'y tinawag niya kayo sa pamamagitan ng aming ebanghelyo upang... Ang pagtawag ng Diyos, kapatid, sa pamamagitan ng aral ng ebanghelyo, hindi dahil sa pag-aasawa. Pagka magre-relihiyon ka dahil sa pag-aasawa lang, mali agad yun. Hindi ka makakakita ng kapayapaan. Pagka nagrelihiyon ka, tinanggap mo isang relihiyon dahil yung gusto mo mapangasawa, ay nako mali yan, paraan na yan. Ang mabait na asawa nang gagaling sa Panginoon. 19:14 ng Kawikaan. Bahay at kayamanan, minamana sa magulang. Ngunit ang mabait na asawa galing sa Panginoon. Kaya, hindi ko naman sinasabing masama yung asawa mo, no? Pero, pagka ang pagre-relihiyon mo, dala nung pag-aasawa, lumalabas nasa ng laman ang nagdala sa iyo sa relihiyon. Ngayon, dito wala ka namang magugustuhan.
No? Wala ka namang interest na anumang panlaman. Hindi naman namin kilala, hindi ka naman namin nabigyan kahit 5. Pero bakit nagnanasa ka na makinig at maanib? Kasi tawag nga ng Diyos yun. Sabi ng Biblia, sa kalagayang ito, tinawag niya kayo sa pamamagitan ng aming ebanghelyo. Yung ebanghelyo, pag narinig mo at sinampalatayanan mo, tawag ng Diyos yun. It is God's calling. Ngayon, ang masasabi ko, kapatid, yung tinatanong mong depression, yung sakit ng depression, sakit ng hindi Kristiyano yun. Ang Kristiyano kasi hindi dapat magkaroon ng depression Kasi meron silang tiwala sa Diyos at kay Kristo. Sa Filipos 4:6-7, hindi pwedeng magka-depression ang isang Kristiyanong naniniwala kay Kristo at sa Diyos Basahin natin to, kapatid na Daniel. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay mag-iingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Pagka may tiwala ka sa Diyos, yung kanyang kapayapaan, the peace of God, will keep your minds and hearts in Christ Jesus. Iingatan ng Diyos yung isip mo, puso mo. Hindi sasagi sa'yo yung pagpapakamatay o suicide. Hindi. Kasi iniingatan ka nung kapayapaan ng Diyos dahil nagtitiwala ka sa Kanya Kaya sabi, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. Yung kabalisahan kasi, marami yan Ako, naranasan ko yan sa buhay ko. Bago ako napunta rito sa Brazil. Ang ginawang pag-uusig sa akin ng Iglesia ni Manalo, napakatindi. Hanggang 2:00 ng madaling araw, mga Iglesia ni Manalo, papaligiran yung aming lugar sa Apalit. May kasamang mga NBI. Pagkatapos meron silang mga grenade launcher. Yung mga babaeng bauro na kinukup-kup namin. At saka yung mga nandoong nakatira, naliligalig sila. At yung mga kapatid na nagmamalasakit sa akin, pupuntahan ako dun sa aking kwarto, nakapaligid sila sa akin, baka ikaw makapasok sila, damputin ka, kapatid na Eli, sabi nila sa akin. Ayan nung 2002, 3:19 ng madaling araw, pumunta yung mga NBI kasama yung ministro ni Manalo at mahigit na 500 miyembro nila, ikot ng ikot doon sa aming compound, nakaligalig. Minsan, pumasok naman kasama pa yung mayor sa Apalit, pinagsisira yung aming mga kwarto, mga tawag doon, yung mga padlock, pinaggigiba yung mga naghahanap siguro ng ebidensya para kami ay makasuhan. Pagkatapos, kinasuhan ako ng Iglesia ni Manalo ng merong halos 20 mga kaso. Nung mga panahon na yon, kapatid, parang meron akong anxiety, parang meron akong, hindi ko alam nararamdaman ko. Kasi sabi ng aking abogado, si attorney, dating Solicitor General, si attorney Frank Chavez, Eli, mag-iingat ka, sabi ni Frank Chavez. Mag-iingat ka, meron ako ikang mga intelligence report na gusto kanilang makuha. Kaya kung ano-anong mga kaso ang ipinapa. Biro mo, ang kaso libel lang, libel lang. Ang sasalakay na NBI may grenade launcher. Libel lang ang kaso. Hindi naman masyadong malaki ang piyansa nun. Nagpiyansa lang ako ng 2,000 mahigit
ang pumasok, ang pumupunta sa compound namin eh. Parang tinatakot kami. Kung hindi ka nagtitiwala sa Diyos, magkakaroon ka ng anxiety. Doon mga panahon na yon, mga 2002, 2003, 2004, hanggang noong sinabi na sa akin ni Attorney Frank Chavez, umalis ka na muna sa bansa, sabi niya. Tapos kausap ko yung dalawang kaibigan niya na judge na nag-a-analyze nung kaso. Alis ka na muna, Mr. Soriano, sabi nung isang judge. Lumabas ka na muna, magpaalam ka sa korte. Nagpaalam naman ako. Umalis muna ako ng Pilipinas. Punta ako sa Hong Kong, punta ako sa Singapore, punta ako sa Macau, punta kung saan-saan para makapangaral ako. Ayoko naman kasi na hindi ako nangangaral eh. Hanggang nakarating na kami ng Brazil. Nung mga panahon na yon, kapatid, marami akong sinalungang parang mga alalahanin. Iniwan ko yung aking mga mahal sa buhay sa Pilipinas. Nakarating ako sa isang bansa na hindi ko naman alam ang wika. Na parang pagka nandoon ka sa immigration, para kang isinasalang sa matinding, tawag doon, interrogation. Biro mo, pagdating ko sa London, 2 oras akong nakatayo doon na ako'y inaano nung immigration officer. Bakit daw ako pupunta sa London? Bakit daw hindi ako sa hotel tutuloy? May pera raw ba ako? Yun, mga ganon. Parang humiliation. Noong mga panahon na yun, ang bigat-bigat ng loob ko, kapatid. Pero ang sabi ng Panginoon, sa sanlibutan, meron kayong kapighatian, sabi niya. Laksan niyo ang loob, aking dinaig ang sanlibutan, sabi ng Panginoong Jesus. Salamat sa Diyos na lagpasan ko lahat yung panggigipit ng Iglesia ni Manalo at pati ng gobyerno ng Pilipinas. Kasabwat nila ang gobyerno noon. Pati sa MTRCB, ayaw akong palabasin sa telebisyon. Ang programa ko pinipigil. Sumasagot lang naman ako sa kung ano-anong paratang at atake sa akin. Pag sumagot ako, ilalibel na ako. Papatigilin ang programa ko. Malakas kasi sila sa gobyerno noon. Pati yung sa MTRCB, malakas sila dun sa ano pangalan ng babae na yon? Si La Guardia. Malakas sila, biro mo. Patitigilin ang programa ko. Hindi ako makakapag-programa sa telebisyon. Sabi ng human rights, mali raw yan. Naalis ka ng karapatan ng freedom of speech. Mali yan, sabi ng human rights. Nanalo ako sa kaso sa human rights. Kaya lang, walang nangyari kasi malakas sila sa gobyerno. Ganon, kapatid. Huwag kayong mag-iisip ng magpapakamatay. Mga kapatid, ang hirap na dinaanan ko sa buhay. Napakarami. Sa pangangaral ko ng aral ng Panginoong Hesus, napakarami kong kaapihan na naramdaman sa mga tao, pati sa gobyerno. Pero hindi ako nawalan ng pag-asa. Ngayon, salamat sa Diyos. Hindi na nila ako maaaring basta-basta pirwisyuhin. Nasa ilalim na ako ng proteksyon ng gobyerno ng Brazil. Salamat sa Diyos. Kung magpapakamatay ako, wala nang mangyayari. Kaya ako hindi ko naiisip kahit kailan magpakamatay. Ngayon, ang tanong ng kapatid na Carol, maliligtas ba yun? Halimbawa, dahil sa depression, nagkasakit sa isip, nagpakamatay, maliligtas ba yun? Ayoko silang hatulan, kapatid. Kasi kung wala naman silang alam na aral ng Diyos, ay hindi nila alam ang aral, ang Diyos na bahalang humatul sa kanila. Sa 5
13 ng unang Korinto, ganito nakasulat doon, kapatid na Carol. Datapwat sa nanga sa labas ay Diyos ang humahatol. Alisin nga ninyo sa inyo ang masamang tao. Sa labas ng iglesia, Diyos ang humahatol. Ipagpasa Diyos natin. Hindi kasi natin alam kung ano yung nararamdaman nila, ano kaya sila nagpakamatay, kung ano nasa kaisipan nila, nasa puso nila. Ang Diyos na lang ang bahala sa kanila. Baka sakali, kaawaan pa sila ng Diyos dahil nakikita naman ng Diyos ang... Kasi nga mayroong mga tao, hinahatulan niya yung sarili niya, kaya nagpapakamatay na siya. Pero may babasahin ako sa yung sitas, kapatid na Carol. Ano? Doon sa unang Juan 3:20, pakinggan mo itong mabuti. Sapagkat kung hinahatulan tayo ng ating puso, ang Diyos ay lalong dakila kaysa ating puso at nalalaman niya ang lahat ng mga bagay. Alam mo, kapatid na Carol, kuminsan pagka hinahatulan mo na yung sarili mo, parang doon ang punto na nagpapakamatay na, wala ng pag-asa, tumatalo na sa building. Ang sabi ng salita ng Diyos, kung hinahatulan natin ang ating puso, ang Diyos lalong dakila kaysa ating puso. Umasa tayo sa Diyos. At sabi niya ang Biblia, nalalaman kasi ng Diyos ang lahat ng bagay. So ang Diyos ang nakakaalam na lahat ng bagay dun sa mga nagpakamatay dahil sa anxiety, depression. Ang Diyos na ang makakahatol sa kanila. Ako ayokong makialam doon, kapatid. Pero masasabi ko, masama talaga yung magpakamatay. Masama yun. Yun ang ginawa ni Judas Iscariote. Kaya siya napahamak eh. Nagpakamatay siya. Baka kung hindi nga nagpakamatay yun, baka mapatawad pa yun eh. Pero tinawag siya ng Panginoon Kristo, anak ng kapahamakan. Son of perdition. Dahil nga hindi nagpakamatay siya eh. Naisip ko nga, baka yun eh, kung hindi nagpakamatay, maligtas pa yun eh, maging dapat pa eh. Bakit? Eh si Pedro rin naman, di ba? Apostol din si Pedro, idininay niya si Kristo, 3 beses niya idininay eh. Halos pareho lang sila ni Judas eh. Pero si Pedro nagsisi, naging dapat siya sa Diyos. Si Judas, ba't hindi naging dapat? Nagpakamatay kasi eh. Kaya yung mga nagtatangka magpakamatay, wag, matitiis nyo yan. May sakit pa ako, may asthma ako mula sa pagkapata. Mula sa pagkapanganak ko, may asthma na ako eh. Awa ng Diyos, natitiis ko mga kapatid, mga kababayan. Iba yung mayroong kang inaasahang Diyos sa buhay, hindi kanya papabayaan. Pag nagipit ka na, sasaklolo siya. Pag inaapi ka ng masyado, sasaklolo siya. Salamat sa Diyos. Sana naintindihan mo yung sagot ko sa iyo, kapatid na Carol. Maraming salamat po, Brother Eli. Actually po, pati po yung asawa ko, hindi na po siya ano sa INC. Mas gusto niya po dito sa programa yung nakikinig. Matagal na po kami hindi sumasama sa INC. At aalis na rin po kami doon. Balak po namin umanib sa Iglesia ng Diyos. Salamat sa Diyos, kapatid na Carol. Isasama ko kayo sa aking mga panalangin na sana kayong mag-asawa ay gabayan ng Diyos sa inyong gagawing desisyon. Salamat po sa Diyos, kapatid na Daniel. At magandang araw po, kapatid na Eli. Mula po dito sa Balagtas, Bulacan, ang isa pong magtatanong sa inyo po ay si Alberto Guay Jr. isang Iglesia ni Cristo at 31 years old po siya, taga Burol 2nd, Balagtas, Bulacan.
isang under indoctrination na po siya, kapatid na Daniel, kapatid na Eli. Ito na po siya. Magandang gabi po, Brad Eli. Nagpapasalamat po ako sa Diyos at payapa po akong nakadating po sa lugar na to para makapagtanong po sa inyo. Ako po ay handog po sa Iglesia ni Cristo. Bale, ako lang po yung Iglesia ni Cristo na hindi po naniniwala na ang Panginoong Hesus po ay likas pong tao sa kalagayan. Gusto ko lang pong i-prove na tama po yung aking palagay na hindi po talaga siya tao dahil naguguluhan po ako kasi marami po kasing talatang ginagamit ang INC na nagpapatunay na si Jesus Christ po ay tao. So, meron din po akong mga talatang narinig na hindi po talaga siya tao. So, nagpapasalamat po ako sa Diyos, binigyan po ako ng pangunawa tungkol po sa bagay na ito. Gusto ko pong ma-prove lang po dahil kayo lang po ang kapagbibigay po sa akin ng magandang sagot po sa bagay na ito. Naguguluhan po kasi ko. Ang totoo, kapatid, kung ikaw ay marunong mag-ugat-ugat, ang Biblia kasi nagtuturo ng mga ugat-ugat, mga origins, mga beginnings. Ang Biblia ganun Kung babasahin mo Henesis 1:1, kapatid na Daniel. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Tamo, ginagawan tayo ng Diyos ng awareness sa mga tinatawag na pasimula. Nang pasimula, nilikha niya langit. Tapos ang lupa. Tama naman yon. Kahit sa siyensya, the universe is older than the earth. Sabi ng mga siyentipiko, ang universo is more or less 13.7 billion years old. Ang tanong mo, si Kristo ba'y tao o Diyos? Kaya tayo napunta, binibigay ko sa iyo ideya na ang Biblia nagtuturo ng mga umpisa. Ngayon, si Kristo, tao ba? Kung tao siya, dapat manggaling siya kay Eva at saka kay Adan, no? Tao ba siya sa katutubo ng kanyang kalagayan? Yung katutubong kalagayan, Basahin natin ang 8 ng Juan sa versikulo 56. Nagalak ang inyong amang si Abraham na makita ang aking araw, at nakita niya at natuwa. Sinabi nga sa kanya ng mga Hudyo, wala ka pang 50 taon at nakita mo si Abraham? Sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa inyo, bago ipinanganak si Abraham, ay ako nga. Yun. Wala pa pala si Abraham. Ang sabi ng mga Hudyo, wala ka pa 50 taon? Kasi kung ang pag-uusapan yung kanyang katawan, yung katawan ni Kristo, 30 taon lang siya mahigit nung siya ay mangaral Basahin natin ang Lucas, Kapitulo 3, versikulo 23. At si Jesus din, nang magpasimula siyang magturo ay may gulang na 30 taon na anak ayon sa sinasapantaha ni Jose, ni Eli. Yon. Nang magpasimulang magturo ang Panginoong Jesus, 30 taon siya. Kaya nung mag-encounter sila nung mga kaaway niyang mga Hudyo, sabi niya, nagalak ang inyong amang si Abraham nang makita ang aking araw. Nagalak siya't natuwa. Sabi ng mga Hudyo, wala ka pa 50 taon, nakita mo si Abraham? Sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanang sinasabi ko sa inyo, bago ipinanganak si Abraham, ay ako nga. Yung salitang ay ako nga, sa English, basahin natin ang kahulugan ng ay ako nga. Sa translation ng New Living Bible, basahin natin, kapatid na Daniel. Jesus answered, the truth is, I existed before Abraham was even born. I existed before Abraham was born.
Bago pinanganak si Abraham, nag-i-exist na ako. Bakit? Ba't niya sinabing nag-i-exist na siya bago pa ipinanganak si Abraham? Kasinungalingan ba yon? O exaggeration ba yon? 17:24 ng Juan. Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroroon, sila naman ay dumuong kasama ko, upang makita nila ang kaluwalhatian ko na ibinigay mo sa akin, sapagkat ako'y iyong inibig bago natatag ang sanglibutan. Di naman pala siya umiral lamang nung bago si Abraham eh. Umiral na pala siya bago natatag ang sanlibutan. Paano mo sasabihin tao yan? Ang unang tao si Adan, ang pangalawa si Eva. Paano mo nasasabihin tao ngayon yan? Umiral siya bago pa nagkasanlibutan. Wala pang tao. Ang tao kasi nilalang sa alabok ng lupa. Wala pa lupa, wala pang planet Earth. Wala pang sanlibutan, ando na siya Ipinanganak na siya ng Ama. Kaya kay Kristo, nung nagsasalita siya, nasa lupa siya, may dalawang being, may dalawang kalagayan dun sa kanyang kalagayang nasa lupa. Ang isa doon, yung laman, yung katawan, pinanganak ni Maria yon, wala pang 50 taon yon. Pero sa loob ng katawan, nandun yung Kristo na anak ng Diyos, yung Berbo, na ipinanganak ng Diyos bago pa nilalang ang sanlibutan o bago pa nagkaroon ng mundo na pinanggalingan ng tao. Ayun. Yun ang dapat mong maintindihan doon. Dalawa ang nakalagay sa harap ng mga Hudyo. Isang katawan na wala pang 50 taon at isa namang espiritu na nasa loob ng katawan na yun ang anak talaga ng Diyos. Di ba si Kristo tinatawag anak ng Diyos, ano? Bakit? 2:7 ng awit. Pakinggan mo. Aking sasaysayin ang tungkol sa pasya. Sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito ay ipinanganak kita. Nanganak pala ang Diyos. At meron sinasabi, sa araw na ito ipinanganak kita. Kailan ba siya ipinanganak ng Diyos? Yung araw na siya ipinanganak, kailan yun? 17:5 ng Juan. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwalhatiang aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon. Ayun, bago ang sanlibutan naging gayon, pinanganak na siya ng Diyos. Alam mo ba kapatid yung prinsipyo niyan? Doon sa 3 ng Juan, Kapitulo 3, versikulo 6, basahin natin kapatid na Daniel. Ang ipinanganak ng laman ay laman nga, at ang ipinanganak ng espiritu ay espiritu nga. Yan, maliwanag yan, ano? Ang Diyos ay espiritu, ang Ama. Di ba? Alam mo yon. Ang Diyos ay espiritu, walang laman, walang buto. Tama ba yon? Ang Diyos ay espiritu, walang laman, walang buto. Tama. Nasa Biblia yun eh. Ngayon, yung Diyos na espiritu, nanganak yun. Pinanganak niya. Ang sabi ni Kristo, ang ipinanganak ng laman, laman nga. Ang ipinanganak ng espiritu ay espiritu nga. So yung Diyos na espiritu nanganak, ang ipinanganak niya, ang anak niya, espiritu rin. Natural yun. Ang anak ng kabayo, kabayo. Ang anak ng kalabaw, kalabaw. Ang anak ng espiritu, espiritu rin. Ang ama ay espiritu. Nanganak siya. Kailan siya nanganak? Bago ang sanlibutan ay natatag. Nanganak na siya in the spirit world. At ang kanyang anak, yung nga ang Panginoong Hesukristo. Ngayon, yung Panginoong Hesukristo na anak ng Diyos na Espiritu, nung kailangang suguin sa lupa, nagkaroon ng katawang tao.
yung katawan tao na yon, yun ngayon ang ipinaglihi ni Maria. Dapat maintindihan mo yon. Yung katawan tao ang ipinaglihi ni Maria. Hindi yung anak ng Diyos ang pinaglihi ni Maria. Dahil wala pa si Maria ng anak ng Diyos. Ipinanganak na niya yung kanyang anak na espiritu ring kagaya niya. Siyempre, ang pinanganak ng laman, laman. Ang pinanganak ng espiritu, espiritu. Yung amang espiritu ng anak, espiritu yung anak niya. Nung kailangan suguin sa lupa para mapakinggan siya ng mga tao, naghanda ang Diyos ng katawan ng tao para doon tumahan yung kanyang anak na espiritu. Basahin natin ang Hebreo 10:5. Kaya't pagpasok niya sa sanglibutan ay sinasabi, hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Yon, pagpasok niya nung anak ng Diyos, pagpasok niya sa sanlibutan, bakit pumasok siya sa sanlibutan? Hindi naman kasi siya taga rito eh. Hindi siya dito nag-umpisa sa sanlibutan. Hindi nag-umpisa yung anak ng Diyos sa sanlibutan. Kaya, nung pumasok siya sa sanlibutan, ay sinasabi, hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Bakit? Yung katawan na yon ang ihahandog niya sa Diyos. Yung katawan na yon ang ihahandog niya sa krus. Yung katawan na yon, yun ang gagamitin niya sa pangangaral para marinig siya ng tao. Yung katawan na yon ang ipinanganak ni Maria. Yun yung tinuli. Yun ding katawan na yon ang nagutom, nauhaw, napagod, at finally, namatay. Pero yung nasa loob ng katawan, abay, espiritu yon. Yun yung anak ng Diyos na wala pang mundo, ipinanganak na ng Diyos. Dapat mong maintindihan, kapatid, ano? Kaya pagkakausap ng mga Hudyo si Kristo, hindi nila maintindihan dahil dalawang bagay ang nasa kanya na hindi nila naintindihan. Eto tayong mga tao, meron din tayong dalawa eh. Para maintindihan mo, lalagay ko sa atin. Sa'yo, sa akin, tayong lahat. Meron din tayong dalawa sa atin eh. Sabi ni Pablo, 2 Korinto 4:16, pakinggan mo. Kaya nga, hindi kami nanghihimagod, bagamat ang aming pagkataong labas ay pahina. Ngunit ang aming pagkataong loob ay nababago sa araw-araw. Ayun, meron tayong pagkataong labas, meron namang pagkataong loob, no? Yung pagkataong labas, pahina ng pahina, sabi ni Pablo, tumatanda. Pero yung pagkataong loob, lalo pang lumalakas, nagbabago araw-araw. Tayong mga tao nga, meron tayong dalawang kasyangaan eh. Meron tayong dalawang kalagayan eh. Nasa loob at saka nasa labas. Di ba, kapatid, kung naintindihan mo ang ibig kong sabihin, meron tayong espiritu at meron tayong laman. Yung laman, yun yung pagkataon labas. Yung espiritu, yun yung nasa loob. Ano ibig kong sabihin sa'yo? Ang hindi alam ng mga Hudyo, pagkausap nila si Kristo, dalawa ang nagsasalita. Dalawa. Para maintindihan mo lang, kapatid, medyo malalim na ito eh. Sabi ng Biblia, nang pumasok siya sa sanlibutan. Hindi mo ba papansinin yon? Pagpasok niya sa sanlibutan, bakit papasok siya? Hindi siya dito nag-umpisa eh. Saan ba siya galing? Basahin natin kung saan galing ang Panginoong Hesukristo. Sa 13:3 ay ganito nakasulat. Si Jesus, sa pagkatalastas na ibinigay na ng Ama ang lahat ng mga bagay sa kaniyang mga kamay, at siya'y nanggaling sa Diyos, at sa Diyos din paroroon. Nanggaling pala siya sa Diyos. Asan ba ang Diyos? Hindi ba nasa langit? O basahin natin sa 6:38. Sapagkat bumaba akong mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin.
Sabi niya, bumaba akong mula sa langit. Meron bang taong nag-umpisa sa langit? At ba't naman niya sasabihin bumaba siyang mula sa langit, kung galing lang siya sa tiyan ni Maria. May galing sa tiyan ni Maria, meron namang galing sa langit. Paano nagkita? Basahin uli natin ang 5 ng Hebreo. Kaya't pagpasok niya sa sanglibutan ay sinasabi, hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Pagpasok niya sa sanlibutan, alin ang pumasok sa sanlibutan? De yung galing sa langit, nung makapasok na, isang katawan ang inihanda mo sa akin. De yung katawan dito nag-umpisa sa lupa, alin yung katawan? Yung ipinanganak ni Maria. Kaya dalawang entity yun Isang galing sa langit at isa namang nag-umpisa sa lupa sa tiyan ni Maria. Yun ngayon ang bumuo nung tinatawag na Jesucristo. Na tinatawag kung minsan anak ng Diyos, kung minsan tinatawag namang anak ng tao. Bakit? Dalawa kasi yung daladala niya Yung isang galing sa langit at yung isang nag-umpisa sa lupa. Yan ang hindi naintindihan ng mga Hudyo. Eto, sabi mga Hudyo, wala ka pa 50 taon, nakita mo na si Abraham? Hindi nila maintindihan. Bakit? Talaga naman kasing wala pa 50 taon yung katawan pinanganak ni Maria, 30 lang, mahigit ang sabi ni Kristo, bago pinanganak si Abraham, ako nga, ibig sabihin, sa kanya, mayroong kasyangaan, may entity na wala pa si Abraham, na umiiral na. At yun yung anak ng Diyos na ipinanganak niyang espiritu. Naintindihan mo, kapatid na Alberto? Opo. Meron pa po sana pong isang tanong pa, Brad Eli. Kung ganun po, dalawa po ba talaga yung Diyos o isa lang po talaga? Kapatid, ganito. Si Eva galing kay Adan. Tama? Tama ba? Opo. Kaya, ang bilang ng Biblia sa dalawa, isa lang. Kasi galing din naman si Eva kay Adan Although dalawa sila, physically, pero isa sila spiritually kasi galing si Eva kay Adan 19:4. At siya'y sumagot at sinabi, hindi ba ganinyo nabasa na ang lumalang sa kanila buhat sa pasimula ay sila'y nilalang niya na lalaki at babae? At sinabi, dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa at ang dalawa ay magiging isang laman. Kaya nga, hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Ang pinapagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. Yung dalawa, isa lang yun si Eva at si Adan Dalawa physically, pero isa lang yun. Bakit? Kasi galing si Eva kay Adan. Ganon din naman si Kristo. Sa Juan 1:18, ganito nakasulat. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. Ang bugtong na anak, nang umpisa, nasa sinapupunan ng Ama, in the bosom of the Father. Pero dumating yung panahon na yung anak na nasa sinapupunan niya, ipinanganak niya. Kaya galing din sa kanya yung anak Bahagi ng kanyang kalagayan yon. Nasa sinapupunan ng ama yon. Kaya hindi ka dapat na patangay sa katangahan na nagbibilang, ang binibilang ay ang Diyos. Huwag mong bilangin ang Diyos, walang bilang yun, infinite yun Hindi ka pwedeng mag-subtract at saka magdagdag o mag-addition sa infinite. Pakita ko sa iyo 1 infinity plus 1 infinity is 1 infinity. Isang walang hanggan at isa pang walang hanggan, walang hanggan pareho yon. Hindi mo pwedeng bilangin yung walang hanggan. God is infinite. Tayong mga tao, finite tayo. Kaya mo nabibilang Pero yung infinity, hindi mo pwedeng bilangin yon. Paano mo bibilangin yung
infinity, yung walang hanggan. Pwede mo ba sabihin, isang walang hanggan at saka isa pang walang hanggan? Pag walang hanggan talaga yun. Paano mong di-divide sa dalawa? Walang hanggan yun. You cannot say one infinity plus one infinity. Infinity nga yun. How will you divide it? How will you quantify it? Are you going to quantify something that is infinite? Lalagyan mo ba ng bilang ang isang bagay na walang hanggan? Hindi dapat ganon. Kaya yung ama at anak, parehong walang hanggan yun eh. Ba't mo pagbubukurin? Pareho nga silang walang hanggan. Hindi pwedeng pagbukurin yung parehong walang hanggan. Pwede mong ibukod yung may hanggan sa walang hanggan. Pero yung walang hanggan at walang hanggan, paano mong pagbubukurin? Isa lang yun. Ganon ang ibig ko sabihin. And sabi ka ng Biblia, isang Diyos. Tanggapin ko, sabi ng Biblia, isang Diyos. Ano naman ang sabi ni Kristo? Gis 30 ng Juan. Ako at ang Ama ay iisa. Wala palang nalalabag naman Kahit nabilangin mo Ako at ang Ama ay iisa. Walang nalalabag. Sabi mo, iisa lang ang Diyos. Iisa pa rin naman. Kahit silang dalawa, isa pa rin sila Bakit isa? Yung Ama, kapareho ng anak sa pagka-espiritu. Yung anak, kapareho ng Ama sa pag-iisip. Yung anak ay kapareho ng Ama sa prinsipyo, sa pag-ibig, sa pagmamahal, sa pagmamalasakit. Magkapareho sila Kaya iisa lang sila. Parang halimbawa, ang mga Kristiyano, pagka tayong lahat magkakadiwa, ano ang tawag sa atin ng Biblia? 3:28 ng Galacia. Walang magiging Hudyo o Griego man, walang magiging alipin o malaya man, walang magiging lalaki o babae man, sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo Jesus. Makilala ka nila, iisang Diyos na tunay. Ilan ka? Iisa. Lahat ng Kristiyano, iisa rin Hindi isa, iisa. May emphasis, iisa. Kasi pag isa lang, hindi masyadong emphatic yun Pero pag sinabing, iisa, only one. Lahat ng Kristiyano, pati ikaw, pati ako, tayong lahat Pagka tinanggap mo si Kristo, iisa lang tayo O magbibilang ka pa ba ngayon? Sasabihin mo ba kay San Pablo, mali ka. Kasi ako, saka si Brother Eli, dalawa kami. Sabi ng Biblia, iisa tayo Di ba? Sana maintindihan mo ang bilang ng Biblia, kapatid.